Posible na merong maganap na isang 4-player trade sa mga susunod na araw. At ang involved dito ay itong Meralco Balls at ang Magnolia Chicken Templados. Mukhang ang proposal dito, kung inyong maaalala, ang pinropose natin ng Magnolia, Abu Tratter for Raymond Almasan at tumanggi itong Meralco Balls. Ngayon naman daw, merong counter offer itong Meralco at ang ino-offer nila si Raymond Almasan at si Alvin Pasaol para dito kay James Laput at kay Jeric Ahanmisi. Pinag-aaralan pa ng Magnolia kung tatanggapin nila to, pero sa tingin ba ninyo, ang ganitong klaseng trade ay patas? So ang mangyayari dito, si Raymond Almasan at si Alvin Pasaol ipagpapalit para kay James Laput at Jeric Ahanmisi. Ito si Jeric Ahanmisi at si Alvin Pasaol ay hindi masyadong nagagamit, pero pareho yan na scorers. At kung bibigyan ng pagkakataon, sa tingin ko makatutulong yan sa kahit saan mang koponan. Pareho yan may 3-point shooting. Ngayon ang mabigat dito yung mga sentro. Itong si Raymond Almasan, veterano na yan at alam natin kung ano kaya niyang gawin, partikular na sa pagde-defend. At itong si James Laput ay baguhan pa lang generally, no, kumpara kay Almasan. Pero itong si Laput, ang laki na ng improvement niya. At syempre 6'10 yan. Ang tanong ngayon ay kung papayag ba Magnolia dito. Ito sa una nilang offer kasi tumanggi itong Meralco Balls. Pero ngayon ay ang in-offer naman ng Meralco, ito si Almasan, in-offer na nila kasama si Pasaol, kapalit ni Laput at Ahanmisi. So tignan natin kung papayag ang Magnolia dito. Sa tingin ko kung ganitong klaseng trade, i-approve naman to ng committee ng PBA dahil fair naman yan. Pero kung ikaw ang Magnolia, kailangan pag-aralan mong mabuti kung sa tingin mo makatutulong ba yung ganitong klaseng trade at kung makikinabang ang iyong koponan. Dahil syempre Magnolia ngayon gumagawa ng paraan para palakasin yung kanilang lineup, lalo na kung sakasakali nga na itong kanilang championship run na hindi na naman matuloy. May mabigat na desisyon na kailangan gawin itong San Miguel Beer sa mga darating na linggo. At yan ay kung ano ang gagawin dito kay Mawala Tautuba. Kung inyong maaalala, itong San Miguel Beer matagal nang gusto raw i-trade dito si Tautuba dahil nga hindi consistent maglaro. At ang balak nilang kunin ay itong si Isaac Go. Dahil nakita naman natin nung naglaro ang San Miguel kontra Terra Firma kung gaano kahusay ito si Isaac Go. Hindi lang center, kung hindi bilang isang scorer pa. Matindi 3-point shooting dito. Yun nga lang, doon sa game na yun, ang ganda rin ng nilaro ni Mawala Tautuba. At parang pwede na silang pagsabayan ni Junmar Fajardo. Sabi nga nung iba, kung maging consistent si Tautuba, hindi na kinakailangan ng San Miguel Beer na kumuha pa ng ibang power forward. Pwede siya na ang power forward nilang gamitin. So ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin itong San Miguel Beer, kung iti-trade pa si Tautuba para kay Isaac Go o hindi. Kasi kung sakaling hindi nila i-trade dito si Tautuba, baka ito si Isaac Go mapunta yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero ang sabi naman ng iba, mukhang kinakailangan pa rin i-trade ng San Miguel dito si Tautuba dahil hindi naman ito consistent paglaro. Maganda nga ang game niya kontra dito sa Terra Firma, pero baka sa susunod na game ay mag-struggle na naman. So kinakailangan pag-aralan itong mabuti ng San Miguel Beer dahil si Tautuba hindi na rin bumabata. So kinakailangan ngayon siguro pag-isipan ng management kung ito bang si Isaac Go ay ready na talaga para dito sa SMB. Dahil syempre kapag si Isaac Go na trade dito sa San Miguel Beer, napakalaking bagay niyan. Dahil malaki ang magiging expectation sa kanya. Bilang backup ni Junmar, kailangan maging consistent siya. At wag naman sana, pero kung sakaling ma-injure si Junmar Fajardo, si Isaac Go ang magiging focal point ng center ng San Miguel Beer. Kaya kailangan nilang pag-aralan itong mabuti kung sa panahon ba ngayon ay ready na itong si Isaac Go na maging full-time center ng San Miguel Beer kung kinakailangan. Kaya mabigat ang magiging desisyon ng SMB sa mga susunod na araw at sa mga linggo. Ang dami ng mga PBA teams ngayon ang nakaka-interest dito kay Ralph Ko ng Barangay Ginebra. Hindi lang isang game naging maganda laro nitong si Ko, hindi lang dito sa kontra North Pole. Kung pinapanood ninyo yung mga iba pang games ng Barangay Ginebra, makikita ninyo talaga na itong si Ralph Ko ay meron talagang masasabi natin na ibubuga. At napakahusay na player nito kaya hindi na nakagugulat kung bakit maraming teams na nakaka-interest. Pero ngayon mukhang Ginebra ay ayaw na itong i-trade. Kung inyong maalala, ito si Ralph Ko dati subject yan ng mga trade rumors. Pero dahil nga naka-injury si Scottie Thompson, nabigyan to ng playing time ni Coach Tim Cone. At katulad ni si Deon Mubere, ito ay nag-deliver. At ngayon mukhang ayaw na ni Coach Tim Cone na tanggalin itong si Ralph Ko dito sa lineup niya. Dahil nabigyan siya ng isang additional pang 3-point scorer. At isa pa,
nakita natin kung gaano kataas ang basketball IQ nitong si Ralph Koo. Hindi niya pinipilit yung mga tira niya at ang ganda ng mga pasang binibigay niya dito kay Christian Standhardinger. Tumitira lang siya kapag open at very accurate naman siya. Pero kapag mayroong depensa ay pinapasa niya doon sa mga teammates niya. Ibig sabihin, yan ang kinakailangan ni Coach Tim Cone, yung mga players na mataas ang basketball IQ. Kaya sa tingin natin, itong si Ralph Koo mukhang hindi yan bibitawan ng Barangay Ginebra unless super ganda nung i-offer na deal. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, itong si Ralph Koo ay mananatili muna dyan sa Gene Kings. Siyempre, maraming pwedeng magbagong mangyari pero sa ngayon si Coach Tim Cone ay ayaw siyang bitawan lalo na at wala pang kasiguraduhan kung anong mangyayari dito kay Jamie Malonzo. Dahil siyempre, alam natin itong Barangay Ginebra, medyo maraming injuries na pinagdaraanan ngayon. Kare-recover lang nitong si Scottie Thompson at ito naman si Jamie Malonzo ngayon na injured. So tignan natin kung ano ang gagawin ng Barangay Ginebra dito sa maraming mga trade offers na humihiling na gusto nilang makuha itong si Ralph Koo mula sa lineup ni Coach Tim. Nalagpasan na nga ba nitong MPBL at ng UAAP itong PBA pagdating sa popularidad? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nga kitang-kita na sa PBA ay pakonti ng pakonti yung mga nanonood. At ang pinaka-obvious na epekto na pilitan ng PBA na i-host yung mga games nila doon sa mas maliliit na venue. Dati palaging sa Araneta yan ginagawa pero alam natin ang capacity ng Araneta napakalaki. Ang nangyayari tuloy, kitang-kita na itong mga games ng PBA hindi napupuno. Kaya ang ginawa nila ngayon, ginawa doon sa mga maliliit na venue. Yun nga lang, kahit doon sa maliliit na venue ginawa, hindi pa rin napupuno ang PBA. So marami nga nagsasabi ngayon, kahit daw yung ibang games ng Ginebra, hindi na napupuno yung Coliseum. Hindi raw kamukha noong 80s at 90s, kahit sinong team maglaro, ay malamang puno yung Coliseum. Ang sabi nila, maraming dahilan dyan. Unang-una, very predictable na ang PBA. Alam na kung sino magcha-champion. Nagpapalitan lang ang San Miguel, Ginebra at TNT. Pangalawa, yung mga lopsided trades na palaging nalalagay sa balita. Dati kasi walang internet pero ngayon may internet na. So ang dali na mag-usap ng mga tao at kitang-kita na nila yung mga lopsided trades na ginagawa nitong Terra Firma, Blackwater at Northport. At isa pa, magulo yung TV at yung sabihin na nating viewership dito sa PBA. Hindi mo alam kung saan ipapalabas at kung anong schedule at kung anong channel. Kaya sa tingin ko maraming problema kailangan ayusin itong PBA kung gusto nila na mapanatili yung kanilang popularidad. Hindi biro ang ginagastos ng mga PBA teams dito. Bukod sa sweldo sa players, syempre yung maintenance niyan, ang laki din. Kaya kailangan ng PBA ay gumawa ng paraan para manatili silang relevant. Kung hindi, baka masapawan nga sila ng MPBL, UAAP, pati na ng women's volleyball na mga sports na sikat na ngayon. Shout out kay Tonel Santiago, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., kay Jonel Alagon at Celino Valles family, Ronald Barbosidad, Romeo Conchada, Michael D., Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Anthony Alon, Alexis Deterala, Kuya Mike TV, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, John Ray Mark Isuela. Pinabatin din natin si Jason Mendoza, Enju, si Dexter Domer, John Mark Cantos, si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, RG Bueno at Talina family, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, pati na ang iba pa nating mga taga-subay.